Planong ilabas ng LTFRB ngayong taon ang bagong disenyo ng mga jeepney. Bahagi ito ng modernization program ng ahensya sa mga pampasaherong jeep. May ulat si Jervis Manahan. Magbabagong anyo na raw ang mga hari ng kalsada simula ngayong taon. Bagamat wala pang pinal na aprobadong disenyo, target daw ng LTFRB na simulan ang rollout ng mga bagong jeep ngayong 2017. 3 taon daw ang magiging transition period. Kaya mga makabagong jeep na raw ang papasada sa mga kalsada pagdating ng 2020. Mas mahaba daw ang mga ito at kayang magsakay ng 18 hanggang 24 na pasahero. Mas mataas din daw ang bubong para di nayuyuko pa ang mga sasakay at bababa. We're still looking and recognizing the existing franchise. Kaya nga titingnan natin yung proseso ng transition from the old or existing franchises patungo doon sa mga bagong prangkisa that will now comply with the new guidelines. Bahagi ito ng PUJ Modernization Program na matagal ng plano ng ahensya. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang konsultasyon ng LTFRB sa mga operator para pakinggan ang kanilang mga hinaing, lalo na't nauna ng tinutulan ng mga driver ang programa sa pag-aakalang tuluyang i-phase out o tatanggalin sa mga lansangan ang mga jeep. They're hearing it for the first, ang iba, they're hearing it for the first time, especially sa Mindanao and Visayas. And yung mga ibang concerns where, especially yung jeepney operators ng Mindanao and Visayas, they still think na may phase out. So, nabibigyan naman namin sila ng clear program kung ano yung franchise ng modernization program ng government. Kaligtasan ng mga pasahero daw ang pangunahing dahilan kung bakit kailangang imodernisa ang mga pampasaherong jeep. Pero pangako naman ng LTFRB, isasaayos naman nila ang pagpapalit ng mga lumang unit. Nakalatag na ang timeline ng LTFRB para sa scrappage o ang pagbabasura ng mga lumang unit ng jeep. Bibiyak-biyakin daw ang mga bahagi nito mula makina, gulong at mismong katawan. Titiyakin daw ng ahensya na hindi makapipinsala sa kalikasan ang mga ibabasurang unit. Hati naman ang pananaw ng mga tsuper, lalo na't baka matindi daw ang maging epekto nito sa kanilang kabuhayan. Yung babaguhin, pabor po ako dyan sa babaguhin po. Wala rin kwenta yan eh. Kasi hindi naman nangyayari, puro lobat ng battery nila, wala rin mangyayari talaga yun. Halos marami na nagsubok. Sa halip na walang utang yung mga tao, magkakaroon ng utang. Kulang pa sa kinikita. Aminado ang LTFRB, malaking hamon sa kanila ang modernization program. Pero handa naman daw silang suungin ito para sa ikabubuti ng mga pasahero. Para sa PTV News, Jervis Manahan.